In this video, we'll take you on a quick street food journey featuring some of the city's most affordable and delicious eats. No rankings here, just a celebration of flavors that define local life. Kaya ihanda ang tiyan dahil siguradong magugutom kayo habang pinapanood ang mga street food na mula sa Zamboanga City. Benaya! Pinasok ni Gio ang mundo ng pagnenegosyo kahit na siya isang registered criminologist. Gamit ang sipag at matinding determinasyon, nabuo niya ang Chuchu's Chicken House na unti-unti nang nakikilala dahil sa kanilang masasarap na pagkain. Sila ay binabalik-balikan ng kanilang mga customer, hindi lamang dahil sa kanilang pagkain, kundi pati na rin sa mahusay na customer service na kanilang ibinibigay. Hello guys, I am Gio Emmanuel A. Ramirez, registered criminologist, owner ng Chuchu's Chicken House. Nagkaroon na tayo ng mga different rackets before tayo nag-start mag-business. So we started Chuchu's Chicken House noong July 18, 2024. Siyempre, mga normal na struggles when it comes to building a business. Wala kang masyado pang kakilala, no networks, or yung mga supplier. So yun yung mga common struggles na pina-face natin. But praise be to God, kasi nga magwa 1 year na kami and still we are strong. Tapos, yung mga regular customers natin na pabalik-balik. Kasi yun nga, number one, affordable talaga si Chuchu's Chicken House. Dito lang natin makikita na yung flavored chicken natin is as low as 25 peso, makakakain ka na. So far, thankful kami sa mga naging regular customers namin, sa mga naging business associates namin. Kasi nga, they're not giving up on us. So parang yun yung nagiging fuel namin na pagbutihin namin siya araw-araw. So, as sinasabi ko nga na syempre yung products namin, kumpiyansa kami dyan kasi nga napakasarap niyan, kahit na mura pero sobrang sarap. Quality always namin yan na pinaglalaban dito sa Chuchu's Chicken House. So, start tayo sa fried chicken namin where na magsisimula yung presyo natin sa 25 peso. 25 peso lang, may single fried chicken, original fried chicken nga na. So, sakto sa laki, sakto sa lasa. Tapos meron tayong mga flavored fried chicken which is tag 35 peso rin siya. And also meron tayong iced drinks, Spanish latte, caramel macchiato, matcha sa specialty namin. And lastly, pagdating naman sa specialty sa chicken, yung chicken inasal natin and yung chicken sandwich natin. Meron pa pala tayong product na lechon manok located at Barangay Sambuhod. As a young entrepreneur, no, this is my message to everyone na gustong mag-start. Alam ko na mahirap, lalo na pag galing ka sa wala. You just need to start. Kailangan mo lang magsimula, tapos kailangan mo lang na tatagan yung loob mo kasi not everyday may benta, not everyday masaya. Most of the time, problematic ka. Pero yun lang, if you enjoy what you do, yung outcome kasi ng actions mo is depende sa kung anong nafe-feel ng heart mo or nasa emotion mo. So basically, advice is patuloy ka lang kahit gaano kahirap. Number 2 is enjoy what you do. Number 3, dapat love mo kung anong ginagawa mo. Kasi pag wala yung mga yan, basically, mahihirapan ka talaga. So yun, just start now. Huwag mo nang antayin yung pagpabukas pa. Tulad nga kay Nike, just do it now. So guys, we're inviting everyone to visit our store here at Cabaluay Mercedes Bypass Road kung saan makikita nyo kami every 3 p.m. to 9 p.m. in the evening. So yung operating days natin is on Tuesday up to Sunday. So meron din tayong store sa Sambuhod kung saan matitikman nyo doon yung lechon manok natin and also yung mga different products na binibenta natin sa Cabaluay. The same, nag-operate po kami doon every Tuesday to Sunday. 8 a.m. up to 9 p.m. in the evening.
Hello everyone and welcome sa panibagong episode ng Zambo Eats. This time, binisita natin ang Chuchu's Chicken. So, ang Chuchu's Chicken is isa sa mga pinakamurang chicken na nagbebenta dito. So, napakamura ng mga flavored chicken nila. Meron na silang chicken inasal. Yun yung mga titikman natin for today. So, ang first natin titikman is yung chicken inasal ng Chuchu's Chicken. Kung makikita nyo guys, iba yung sauce niya kasi ang gamit ng Chuchu's Chicken sa inasal nila is liver sauce. So tamang narinig nyo, liver sauce, kaya masarap, malasa siya. Titikman muna natin yung chicken without the rice. So kuha tayo, sausaw natin dito sa liver sauce nila. So first bite. Kung mapapansin nyo guys, yung manok nila is tamang-tama yung pagkakagrill, hindi siya hilaw. And napaka-tender and juicy ng manok, masarap yung pagkakamarinade. So this time, titikman naman natin siya with the rice. And guys, yung rice nila is hindi siya yung plain rice lang. Kung makikita nyo, fried rice yung gamit nila. Sa murang halaga, ito na yung makukuha ninyo sa Chuchu's Chicken. So once again, liver sauce, inasal, and then fried rice yung gamit nila. So after natin tikman yung chicken inasal ng Chuchu's Chicken guys, this time, titikman naman natin yung iba't ibang flavored chicken nila. So sa halagang 35 peso or as low as 35 peso, matitikman nyo na yung chicken or flavored chicken ng Chuchu's Chicken. Marami silang flavor na pwede yung pagpilian depende sa panlasa ninyo. And I'm sure lahat ito masarap kasi nung pre-prepare pa lang yung mga flavored chicken nila kanina, amoy na amoy mo ning bango. And nakakatakam siyang tignan, lalo na ngayon na hawak ko ng flavored chicken nila. So titikman natin. So first bite ng flavored chicken ng Chuchu's Chicken. Malambot yung manok, napaka-tender, napaka-juicy niya. At the same time, napakasarap ng sauce. I guarantee guys na masarap. And hindi mabubutas yung bulsa nyo dito sa Chuchu's Chicken. Ang mag-asawang LJ at Sheena ay napaka-hands-on sa kanilang negosyo. Magiliw nilang wini-welcome ang bawat customer nila at sinisiguradong aalis ang bawat isa na busog sa mga drinks at pagkain na binibenta nila. Si LJ ay isang legit na barista na nagtrabaho sa iba't ibang coffee shop at restaurant sa lungsod ng Zamboanga. Naisipan ng mag-asawa na magtayo ng kanilang sariling negosyo at unti-unti na rin silang nakikilala dahil sa kanilang pares at iba't ibang coffee drinks. Buenos dias, I'm LJ and I'm also a former barista and I am the owner of JNS Brew. Bale, nasimula po kami sir last year, May 6, 2024. Ako po ay isang former barista po. Yung trabaho ko talaga sa mga restaurant before and also sa mga hotels. So we are decided with my wife na magtayo na lang ng negosyo namin. Simula kami una sir sa Kulianan sir, which is po binibenta po namin mga coffee. Start kami, pakunti-kunti pa lang yung customer namin. Then di po nagtagal, marami na po ang nakakilala sa JNS Brew. And then now, hanggang saan kami dumadating, like example sa Don Pablo, pinupuntahan talaga kami ng mga customer namin. And also now dito po sa Mercedes ayon, pabalik-balik pa rin po yung mga customer namin. Nag-decide po kami na dito na lang po sa sarap po ng aming bahay, na malapit na lang po dito kasi nakaroon po kami ng problema before. So about yung auntie ko, parang mama ko na rin po siya. Nakaroon po siya ng stage 4 cancer. So bale, that's why dito lang po kami para malapit, para may makaano po sa kanya. Naka-invite po kami dito sa amin dito sa Barangay Mercedes po na dumaan po dito. Mga friends natin, taga ibang barangay na nandito lang po kami, along the road lang po kami sa Zone 1. And meron din po kami dito mga bestseller namin, like example po sa food namin, yung beef pares natin. We also have siomai and others mga series of drinks po dito. Open po kami sir dito is
around 3 p.m. to 9 p.m. po. From Monday to Saturday po. Hello everyone and welcome sa panibagong episode ng Sambo Eats. Bagong araw, bagong food adventure na naman ang makikita nyo or mapapanood nyo dito sa amin. And today, nandito tayo sa Mercedes para tikman ang mga pagkain ng JS Brews or JNS Brew. So ang JNS Brew pala guys, merong pares. At the same time, marami silang coffee-based and non-coffee-based drinks na pwede nyong tikman. At the same time, meron silang Choco Lanay. Sa mga di nakakaalam kung ano yung Choco Lanay means chocolate, then lanay means melt, so choco melt. Kung makikita nyo, chocolate flavored yung donut na to, and may feeling siya sa loob na chocolate, so umaapaw yung chocolate. That's why ang kaya tinawag na itong Choco Lanay. And meron din silang beef siomai, and then yung pinakahihintay ko sa lahat ay yung pares nila. So ito yung special pares nila. Kung makikita nyo, daming sahog, ang daming laman, ang daming meat. And kanina pa lang guys, habang pine-prepare yung pares, amoy na amoy ko na yung bango. And nakakatakam siyang tikman. Gusto ko lang i-share na hiring sila. So tama yung narinig nyo, hiring sila. Naghahanap sila ng isang barista na pwedeng tumulong sa business nila. Kung kayo ay naghahanap ng trabaho dito sa Zamboanga at gusto nyo maging barista or isa kayong barista, pwede nyo i-contact yung page nila dito sa Facebook. And para pwede kayong mag-inquire tungkol sa opening or sa hiring nila for a barista. So tara, simulan na natin yung tikiman portion. Tikman na natin yung pares ng JNS Brew. Lalagyan ko muna ng kalamansi. Yun, tapos mix uli natin. Then ang una kong titikman guys, yung sabaw muna. Tamang-tama yung lasa, hindi maalat, hindi matamis. And nakakatuwang isipin guys na yung mga store na nagbebenta ng mga pares dito sa Zamboanga City, may kanya-kanyang version ng pagluto ng pares. And lahat ng mga pares na natikman ko kasama itong JNS Brew masarap. Tikman nyo din yung pares nila if mapadaan kayo dito sa Mercedes. So continue natin yung pagkain ng pares. After nung sabaw, lalagyan natin ng meat yung kanin. And first bite nung pares ng JNS Brew. Hindi siya maalat, hindi siya matamis. Tamang-tama yung lasa niya. Kahit hindi mo nalagyan ng ibang condiments like yung toyo or pampalasa, malasa na yung sabaw. And tamang-tama kasi maulan ngayon dito sa Zamboanga City. At kung naghahanap kayo ng mainit na sabaw, pwede nyo tikman yung pares ng JNS Pares. Tikman natin yung rice with siomai. Again guys, wala akong ibang masabi kundi masarap. Babalik-balikan ko tong pares nila. Kasi again, hindi mo na kailangan ng pampalasa. Masarap na siya, malasa. Maraming sahog, madaming karne. Titikman naman natin yung beef siomai nila. Meron siyang homemade siomai dito sa JNS Brew. So eto siya. Hindi ko pa nilalagyan ng kalamansi yung siomai. Yung chili oil pa lang panalo na sa combination or good combination sa siomai. So di na natin lalagyan ng kalamansi. And na-share pala ng may-ari guys, sila rin pala yung gumagawa ng chili oil nila, kaya pala masarap. Wala akong masabi guys, masarap talaga siya. Next naman natin titikman guys, yung Choco Lanay nila. Once again, Choco Lanay ang tawag sa donut na to. Kasi may chocolate filling siya and umaapaw yung chocolate. Nag-uumapaw yung chocolate sa loob guys. Tamang-tamang dessert. After nyo kumain ng pares and siomai, pwede nyo gawing panghimagas tong Choco Lanay ng RNS Brew.
kailangan natin ng panghimagas. So titikman natin yung drinks na prepare nila. So makakasigurado kayo guys na masarap yung pagkakatimpla nung drinks nila kasi isang legit na barista yung magtitimpla nung drinks ninyo, nung kape ninyo. Una natin titikman guys is yung strawberry latte nila. Napaka-refreshing nung prepare nilang drinks sa atin guys. Tamang-tama lang yung tamis and once again, napaka-refreshing. Natin titikman guys is yung caramel macchiato nila. So since mahilig tayo sa kape, tamang-tama tong caramel macchiato na binigyan ng J&S Brew sa atin. So tikman natin siya. Tamang-tama yung sipa nung caffeine. Masarap yung lasa ng kape nila. Andito kami ngayon sa Barangay Bualan, Zamboanga City. At binisita namin ang Takoyaki Street para sa isa na namang mouth-watering episode ng Sambo Eats. If kayo ay nagka-crave ng street food pero wala kayong mahanap, no need to worry kasi ang Takoyaki Street ay may iba't ibang mga branches dito sa lungsod ng Zamboanga. Maraming mapipili ang pagkain at drinks na siguradong hahanap-hanapin ninyo. Hi, I'm Kate Bukoy. I'm one of the staff of Takoyaki Street. We're located at Bualan, Zamboanga City, front po ng Zambud entrance. And we're open at 2 p.m. ng hapon hanggang 10 p.m. ng gabi. So, ang binabenta po namin is kwek-kwek, dynamite, takoyaki, siomai, and kikiam. And also, meron din po kaming mga drinks like yogurt, iced coffee, iced Milo, iced choco, pure lemon, and Yakult with lemon. So ito na pala yung mga in-order natin dito sa Takoyaki Street. So once again, meron silang fried siomai. So yung fried siomai nila is beef. Meron ring takoyaki. So kung makikita nyo, magandang presentation ng takoyaki. May sauce and may mayo ketchup on top sa takoyaki nila. Then meron ring toknene or kwek-kwek kung tawagin dito sa Zamboanga. And lastly, meron ring dynamite, which is yung siling pangsigang na nilagyan nila ng ground beef sa loob at binalot sa lumpia wrapper. And then meron ring mayo ketchup na sauce on top dito sa dynamite nila. And meron din tayong drinks, by the way. Ang drinks natin is yung pure lemon with Yakult. So, sa halagang 55 peso, ito na yung makukuha ninyong drink. At the same time, meron rin tayong green apple yogurt. So, eto siya. So, titikman natin siya later on. So, una nating titikman, guys, is yung fried siomai nila. Once again, yung fried siomai nila is made out of beef. So, pwedeng-pwede siya sa mga kaibigan natin na di kumakain ng pork. After natin lagyan ng kalamansi yung siomai, so before natin tikman, once again, kung nagustuhan niyo yung video, leave a thumbs up and pwede rin kayong mag-comment kung nagustuhan niyo yung video or pwede nyo ilagay yung location niyo para malaman namin kung saan umabot yung video na to. So, this time, titikman na natin yung fried siomai nila. So, nilagyan na natin sila ng kalamansi kanina. Kuha tayo ng isang piraso. Masarap yung siomai nila, guys. Hindi siya yung ordinary siomai lang na ginamit. And masarap yung sauce. Hindi ko alam kung purely toyo lang to. Pero masarap yung combination ng siomai at saka ng toyo mansi na nilagay natin kanina. So, kuha pa tayo ng isa. After natin tikman yung siomai, ang next naman natin natitikman is yung takoyaki nila. So, kung makikita nyo, siksik sa sauce yung takoyaki. Aamuin ko lang. Mabango yung sauce. So,
Tikim tayo ng isa. Lagyan lang natin siya ng sauce bago natin kainin. So first bite ng takoyaki nila. Again, masarap. Katulad ng fried siomai nila, masarap din yung takoyaki. And good thing na hindi na mainit yung takoyaki kasi normally ang takoyaki pag sinaserve sa inyo mainit, tapos bigla na lang natin kinakain. So yun, may tendency na maduduwal tayo or yun, mapapaso yung dila natin. Pero eto siya, since kanina siya niluto, hindi na siya mainit, pero masarap pa din. So kuha pa tayo ng isa. Then, lagyan natin ng sauce. Then, ito siguro one biter na lang para isang kainan. So, ito na siya. So, after natin tikman yung takoyaki, this time, titikman naman natin yung toknene or tinatawag ditong kwek-kwek. So, dip lang natin siya sa sauce. Then, titikman natin. Teka, medyo umiikot yung itlog. Manipis yung butter na ginamit nila dito sa kwek-kwek or sa toknene, guys. So, unlike dun sa ibang kwek-kwek or toknene na makapal yung butter, pero dito is medyo manipis lang siya. So, lasang-lasa mo na kaagad yung itlog. So, hindi lang siya puros butter. So, eto siya. So, yung pinaka-last na natitikman natin, guys, is yung dynamite nila. So, which is yung kung sa mga di nakakaalam kung anong dynamite, ito yung siling pangsigang na nilagyan ng ground beef sa loob. At the same time, binalot sa lumpia wrapper. So, ito yung dynamite ng Takoyaki Street. So, yung pagka-serve nila is meron ng mayo ketchup na nilagay as yung sauce. So, eto siya. Titikman natin. Masarap siya, guys. So, nalalasahan mo kaagad yung siling haba na nilagay at the same time yung ground beef. So, kahit hindi na pa siya niluto, crunchy pa rin siya. And masarap yung combination ng dynamite and yung mayo ketchup sauce nila. Ito yung favorite ko sa lahat ng mga nandito. So, mahilig ako sa dynamite. So, I'm a big fan of dynamite. So, kahit may makita akong dynamite sa kanto, bumibili ako, tinitikman ko siya. So, kain ulit tayo. So, after natin tikman yung mga iba't ibang street food ng Takoyaki Street, this time, kailangan natin ng panulak. So, umorder tayo ng green apple yogurt and meron din tayong pure lemon with Yakult. So, titikman na natin yung green apple yogurt nila, guys. So, tamang-tama kasi dami natin kinain. Kailangan natin ng panulak. So, shake lang natin. Napakasarap, napaka-refreshing, napaka-light yung flavor. So, after natin tikman yung green apple yogurt, and this time, titikman naman natin yung pure lemon nila with Yakult. So, eto siya. Shake lang natin. Makikita nyo, meron pa siyang lemon sa loob. So, napaka-refreshing din sa mga mahilig sa lemon na mayroong Yakult. Pwede nyo itong tikman, itong pure lemon with Yakult ng Takoyaki Street. Nagte-trending ngayon sa social media si Neneng B ng Metro Manila dahil sa kanyang overload hotdog sandwich. Hindi magpapahuli ang Zamboanga dahil may natagpuan kaming dalawang street food vendor na nag-o-offer ng kanilang sariling version ng overload hotdog sandwich. Tara at samahan nyo kami at tikman natin ang mga pagkain ng MJS Cheesy Hotdog Overload at ang legendary Mr. Footlong. Ang MJS Cheesy Hotdog Overload ay kakabukas pa lamang at takaw atensyon na ito dahil sa napakasarap at nag-uumapaw na cheesy hotdog sandwich nila. Assalamualaikum everyone.
please visit us Caballuay Mercedes Diversion Road po. Nagbebenta po kami ng cheesy overload hotdog. Yung mga mahilig po sa cheesy overload hotdog, meron po kami. Available po tayo dito sa Diversion Road po, Mercedes. Sa MJS Store po. So, nandito ulit tayo sa Mercedes Caballuay Bypass Road. And today, titikman natin ang MJ's Cheesy Hotdog Cheese Overload nila. So, kung makikita nyo, overload sa cheese. Trending ngayon yung Neneng B sa Manila. Yung nagbebenta ng cheesy overload hotdog sandwich. Meron din tayo dito sa Zamboanga. And eto nga siya. So, kung makikita nyo, punong-puno ng cheese yung sandwich. And kanina, hindi lang cheese ang meron. So, nilagyan din nila ng mayo. Meron ring melted cheese na nilagay. At the same time, meron ring mga gulay like yung lettuce. And meron ring pepino na kasama tong sandwich nila. So, titikman na natin yung hotdog sandwich cheese overload ng MJ's. So, eto siya. Kung makikita nyo once again, punong-puno ng cheese. And overload siya. So, eto siya. First bite. Napaka-fresh ng lettuce, guys. Napaka-crunchy niya. Hindi nakakauma yung cheese. Masarap siya. And kung mahilig kayo sa cheese, tamang-tama talaga sa inyo. Kasi overload. Hindi nakakasawa or hindi nakakaumay kainin yung hotdog sandwich nila. So, hindi lang yung hotdog sandwich nila yung overload, guys, pati yung milk tea nila. Kung mapapansin nyo, overload yung milk tea. So, yung binigay sa atin is yung Okinawa flavor ng milk tea. And then, meron siyang ice cream on top. So, kung makita nyo itong puti na to, ito yung ice cream. And overload siya. So, umaapaw. Masarap yung milk tea, guys. And meron din siyang boba na kasama. At the same time, masarap yung combination ng ice cream na nilagay nila dito sa milk tea. So, tikman ulit natin. Napakasarap, guys. Napaka-mild ng lasa. Hindi siya matamis. Or hindi siya ganong matamis. Saktong-sakto lang. And napaka-refreshing niya. And once again, yung ice cream na nilagay, nagko-complement. Dinadala niya sa ibang level yung flavor ng Okinawa milk tea. So, bisitahin nyo, guys, yung MJ's. So, once again, kung kayang mag-trending ni Neneng B sa Manila, dahil sa hotdog sandwich niya, pwede rin nating pa-trending tong MJ's dahil sa overload hotdog sandwich nila. So, makikita nyo once again, overload, and garantisadong masarap yung hotdog sandwich nila. Next up, andito kami sa Mr. Footlong, at ang Mr. Footlong ay matagal nang nagbebenta ng kanilang super overload na footlong sandwich, at meron na din silang iba't ibang flavors na titikman natin sa episode na ito. Hi everyone, Assalamualaikum. Ako nga si Abdul Muiz Bara, owner ng food stall ng Mr. Footlong. Visit lang kayo dito kung gusto nyo matikman yung handcrafted cheesy footlong sandwich namin. Isa sa mga best sellers namin, and yung beef salpicao, not just chips. Sa drinks naman, may mga coffee base, non-coffee base, latte, sodas, and freshly squeezed lemonade po kami. Yun lang po, visit kayo dito. Nandito kami from Monday to Sunday, from 4 p.m. to 8 p.m. every day po yan. Salamat po and God bless. Assalamualaikum. So, nandito naman tayo ngayon sa second location natin, sa second store na nag-offer ng hotdog sandwich overload. And this time, nandito tayo sa Mr. Footlong.
So, eto yung mga hinandaan nila sa atin. So, obviously, yung mga footlongs nila, merong 3 flavor. So, first one is yung beef salpicao flavor ng Mr. Footlong. Second one is yung chili con carne flavor. Then, yung last is yung cheesy flavor ng Mr. Footlong. So, eto siya. Binigyan din tayo nila ng beef nachos and meron ring drinks na kasama. So, ang una natin titikman is itong cheesy beef nachos nila. So, uunahin natin to. Huhulihin natin yung mga footlongs. So, kuha tayo ng isa. And then, lagyan natin siya ng cheese and beef. So, first bite. Kakaiba yung lasa, guys. Naging kaiba yung lasa kasi nilagyan nila ng parsley on top. So, aside sa cheese and ground beef, merong parsley na nilagay. So, medyo masarap siya. So, kuha pa tayo. Ang next naman natin titikman is yung footlong nila, which is yung beef salpicao flavor. So, eto siya. Kung makikita nyo, daming cheese. And then, may mayo. At the same time, may gulay din, which is yung lettuce. Then, yung hotdog na nilagay nila, or footlong hotdog na nilagay nila. Meron rin siyang parsley na nilagay. So, ito yung magpapasarap sa beef salpicao flavor ng Mr. Footlong. So, tikman na natin. Masarap siya. Hindi ako nakapagsalita agad kasi ninamnam ko pa yung sarap ng beef salpicao flavor. Malasa yung beef. At the same time, masarap yung combination ng parsley at the same time ng mga mayo and yung cheese na nalagay nila dito sa footlong nila or sa flavored footlong na to, which is yung beef salpicao. So, tikim ulit tayo. So, after natin tikman yung beef salpicao, yung next naman natitikman natin is yung chili con carne flavor ng Mr. Footlong. So, once again, kung makikita nyo, siksik siya sa laman. Di tinipid yung cheese. Unlike sa beef salpicao flavor na medyo maanghang, this time, napaka-light ng flavor niya. Napaka-meaty ng flavor ng chili con carne. So, ang huling titikman natin is yung cheese flavor ng Mr. Footlong. So, wala siyang add-ons na karne, kundi puro cheese lang. Grated cheese on top, and then may lettuce. So, titikman na natin yung cheese flavor nila. Kung kanina medyo maanghang yung beef salpicao and medyo matamis yung chili con carne, this time napaka-plain ng lasa, napaka-simple ng lasa. So, aside sa lasa nung hotdog na nilagay nila or footlong hotdog na nilagay nila is lasang-lasa mo yung cheese and walang ibang flavor na halo dun sa lasa na yun. So, purely cheese lang siya. Ito na siguro ang isa sa mga sulit na food stall na matatagpuan ninyo dito sa Zamboanga. Kung kayo ay naghahanap ng mura at masarap na shawarma meal and chicken inasal, ay tamang-tama sa inyo itong video. Hindi ninyo kailangang magpakalayo-layo dahil ang food stall na ito ay located sa isang open area na may malapit na children's park. Napakaganda ng view dito lalo na sa gabi. Ang unang pagkain na titikman natin ay ang iba't ibang shawarma meals ng Kiko's Shawarma. Aside sa kanilang masarap na shawarma, ay meron din silang shawarma rice, shawarma burger, at shawarma fries. Hi, my name is Mary Rose Amidokyo, ang may-ari po ng Kiko's Shawarma. Location po namin sa Santa Maria Park, beside ng CNG Chicken Inasal. Open po kami daily, 4 p.m. to 11 p.m. po. May mga offer po namin food is shawarma rice, burger with fries, shawarma din yun siya.
Tapos, special shawarma with fries and regular shawarma with cheese. Lahat po yun halal. Chicken and beef lang po kami nag-serve. Hello everyone and welcome sa panibagong episode ng Sambo Eats. And today, nandito tayo sa Barangay Santa Maria at binisita natin ang Kiko's Shawarma and CNG Chicken Inasal. So before natin simulan tong video na to, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming YouTube channel, paki-subscribe naman po. And kung hindi ka pa nakafollow sa aming Facebook account, paki-follow po kami sa aming Facebook account at Sambo Eats. So tara, samahan nyo kami at tikman natin ang mga nagsasarapang pagkain ng Kiko's Shawarma and CNG's Chicken Inasal. So ito na pala yung mga pagkain ng Kiko's Shawarma. So meron silang shawarma rice, merong shawarma fries, meron ding shawarma burger na may french fries on side, and meron din silang shawarma na overload din na maraming cheese and maraming sahog. So una nating titikman guys is yung shawarma fries nila. So once again, hindi sila nag-o-offer ng beef pork dito. So halal sila. So ang mga ingredients nila is purely it's either beef or chicken. So, titikman na natin yung shawarma fries. So, makikita nyo, meron siyang cheese, melted cheese, merong grated cheese, merong meat, beef ata itong nilagay nila. So, titikman na natin. So, first bite nung Kiko's French fries shawarma. Masarap yung french fries guys, masarap yung combination nung sauce na nilagay nila. So, nagko-complement yung melted cheese, yung hot sauce na nilagay nila, at saka yung grated cheese on top. At the same time, yung meat na nilagay. So, maraming meat ang nilagay nila dito sa french fries nila. So, tikim ulit tayo. So yan sa mga mahilig sa fries, tamang-tama sa inyo itong shawarma fries ng Kiko's Shawarma. Kasi masarap and mura lang siya. Ipopost namin yung price or price list ng mga pagkain nila sa video namin. So after natin tikman yung shawarma fries ng Kiko's Shawarma, so titikman naman natin this time yung shawarma rice nila. So kung makikita nyo, same nung fries, 6-6 siya sa laman, maraming meat na kasama. So beef yung ginamit nila sa shawarma nila. May mga gulay like cabbage, meron ding pipino. At the same time, may melted cheese. So first bite nung shawarma rice nung Kiko's Shawarma. So eto siya. Masarap siya, maanghang. Same time, nalalasahan mo yung mga gulay kahit malilit lang yung pagkakahiwa ng gulay na nilagay nila, pero nalalasahan mo pa rin siya together with the meat. So, kain ulit tayo ng rice. Sa mga mahilig sa shawarma, tamang-tama sa inyo itong Kiko's Shawarma. This time, yung burger shawarma naman nila. So, eto siya. So, nag-drizzle sila ng melted cheese on top dito sa burger. At the same time, may kasamang fries na rin. So, sulit na sulit yung babayaran nila. So, eto yung laman nung burger shawarma, ng Kiko's Shawarma. So, may meat siya, beef, meat. At the same time, merong gulay, pipino, meron ring cabbage. At the same time, nilagyan nila ng pineapple kanina. So, napaka-cheesy niya, guys. So, tikman na natin. So, lasang-lasa mo yung cheese dito sa burger shawarma ng Kiko's Shawarma, guys. So, kung makikita nyo, meron pang cheese yung bibig ko kasi nga, ang daming cheese na nilagay on top dito sa burger. So, tikim ulit tayo. Masarap yung burger nila. Malambot yung buns na ginamit. Same time, lasang-lasa mo yung mga gulay sa loob and yung meat, masarap and malasa siya together with the cheese na nilagay. So, busin na natin to. Next naman natin natitikman is yung shawarma nila. Yung shawarma pa lang guys, siksik na siya sa laman kung makikita nyo. Overload na overload din. Lumilevel din siya dun sa mga ibang shawarma na na-feature natin dito sa Sambo Eats. So titikman na natin yung shawarma, yung Kiko's Shawarma. So eto siya. So fold lang natin yung nakabalot. Then first bite. So eto siya.
masarap yung pagkakatimpla ng meat beef na nilagay nila sa shawarma. At the same time, na kung eto pa lang yung kakainin, busog na kayo sa dami ng sangkap. Merong fries, merong beef, once again, merong gulay, may pipino, may cabbage. At the same time, nilagyan nila ng melted cheese and yung shawarma sauce nila. So, kagat ulit tayo. Tell you honestly guys, masarap talaga yung shawarma. Mura. So, dapat yung tikman tong Kiko's Shawarma. Once again, dito lang siya sa Barangay Santa Maria, Zamboanga City, sa may Bulilit Park or Bulilit Garden. So, fronting na siya ng airbase dito sa Zamboanga City. And yung landmark nyo is yung playground ng mga bata and yung may tree house. So, dito lang sila located guys. After natin tikman ang iba't ibang nagsasarapang shawarma meals ng Kiko's Shawarma, ay this time, titikman naman natin ang napaka-juicy at naglalakiyang chicken ng CNG Chicken Inasal House. Good evening. I'm Mary Grace Gregorio. I'm the owner of CNG Chicken Inasal. Nag-offer po kami ng Andy Rice, chicken Andy Rice with Andy Sabaw, which is 115 pesos only. Located kami dito sa Santa Maria Park, dito in front of Tree House, beside ng Kiko's Shawarma. Everyday po kami open din from 3 p.m. to 12 midnight. By Monday, available na din kami sa shawarma namin. Beef sisig, mango grahams, available na din kami on Monday. So after natin tikman yung Kiko's Shawarma guys, so this time, titikman naman natin yung CNG Chicken Inasal House. So nagbebenta sila ng chicken inasal and affordable yung price nila sa halagang 115 peso. Ito na yung makukuha yung chicken inasal sa CNG Chicken Inasal House. So meron tayong pecho and meron rin tayong thigh part ng chicken. Kung makikita nyo, meron rin siya side dish na pipino, merong condiments, may sili, may kalamansi, and meron ring chicken oil. So kung makikita nyo guys, malaki yung hiwa ng chicken nila. Umaapaw yung sauce. Hindi ko lang alam kung anong sauce nang nilagay nila or pinangpahid nila dito. Mabango siya. Amoy natin ulit. So mabango, amoy na yung marinade na ginamit dito sa chicken nila. At the same time, mainit. So tikman na natin yung chicken ng CNG Chicken Inasal House. So na-prepare na natin yung sausawan natin guys. So, una natin gagawin is, titikman muna natin yung chicken without the rice. So, kuha tayo ng pirasong chicken. So, di muna natin siya titikman with the rice. So, kakainin na natin yung purely chicken lang. Dip natin siya sa sausawan na toyo. Toyo, tapos may kalamansi. So, first bite. Malasa yung chicken nila guys. Napaka-tender ng meat. Same time. Lasang-lasa mo yung marinade na ginamit. This time, titikman naman natin yung chicken with the rice. So, maganda dito guys sa CNG Chicken Chicken Inasal House, mainit yung kanin nila. So, same lang din dun sa mall na nag-o-offer ng chicken inasal with only rice. So, dito pala, by the way, only rice din yung CNG Chicken Inasal House. First bite with the rice. So, tamang-tama yung pagkakaihaw ng manok guys. Hindi siya sunog. Lasang-lasa mo talaga yung tenderness ng manok or juiciness ng chicken na ginamit nila. So, kain ulit tayo. And meron din palang kasamang sabaw to guys. So, may libre silang sabaw. So, yung sabaw nila is yung chicken flavor daw na sabaw. So, eto siya. So, tikman natin yung sabaw. So sabi nila chicken soup daw to. So masarap naman. Maganda kasi merong pre-soup at the same time merong side dish na kasama which is yung pipino. So hindi ka mauumay sa pagkain ng chicken nila. So once again sa halagang 115 peso, eto na yung makukuha mong chicken dito sa CNG Chicken Inasal House. So napakamura siya. So bisitahin nyo sila dito sa Santa Maria,
So, ang C&G Chicken Inasal House, tabi lang ng Kiko's Shawarma. Ito yung mga negosyong dapat pinapatrending dahil sa affordable at masarap nilang pagkain na tinatangkilik ng masa. That's yummy.